Minsan ba natatanong ninyo na posible pa bang maging Katoliko sa panahong ngayon kung saan halos normal na ang karahasan, normal na ang vulgarity, ang hirap ng trabaho, ang daming pagsubok sa buhay. Minsan, naiisip ba natin na parang luxury na lang ang kabanalan? May isang butihing pare, no, sa katauhan ni Saint Jose Maria Escriva na nagsabi na posible pa ring maging banal kahit gaano kaordinaryo o kagulo ang ating pang-araw-araw na buhay. At siya ang ating tatalakayin ngayon kasama ng kanyang legacy na iniwan, naging regalo niya sa simbahan. At hindi lang sa simbahan kundi sa buong mundo. Ang kanyang way, no, kung paano tumalima at maging mabuting tao, higit sa lahat maging mabuting Katoliko. At may special tayong kasama sa episode na 'to kaya ayun, 'wag na nating patagalin pa. Ako po si Russell Ako naman po si Lennon, Ako si Father Mark. at ito ang Tamang Usapan. usapang may Sabang may tama. tama. Ayun, Yun, special ang ating bisita. Bisita natin si Father Mark Sese. Padre, Kumusta kayo? Thank you for inviting me. alam niyo Long naman kayo, time. Padre, magpapaka-formal sana kami. Babasahin sana namin yung CV ninyo, pero dahil kilala niyo naman kami na pichi-pichi lang kami, eh, can you present, Padre, yourself sa, especially sa mga listeners natin na ngayon lang kayo na-meet? Okay, ako po si Father Mark Sese, pari ng Diocese ng Pasig for 16 years. At mula akong naordinahan na maging diakono, doon ako tuluyang nagpasya, no, na maging kasapi ng Christian Society of the Holy Cross na tinatawag ni San Jose Maria Escriva. At nakilala ko ang Opus Dei, 14 na taong gulang, high school pa lamang, no? So mahaba-haba na rin ang naitulong at patuloy na itutulong ng Opus Dei na siyang tinatawag ni San Jose Maria sa aking buhay laiko at kalaunan ma-discover, no, na ako'y tinatawag maging pare. So kasalukuyan, bilang pari ng Diocese ng Pasig, ako ay parish priest ng Immaculate Conception Parish dito sa Karangalan Village, Manggahan, Pasig, no? So, yan lang siguro, no, ang aking short introduction. Hirap na 'pag maraming sinasabi. Kayo na lang magtanong. ayan. Salamat Padre. Actually nai-starstruck ako nun, eh. 'Di ganito, kami kasi, actually sa mga episodes na nagdaan, from time to time nababanggit namin si Father Mark, pero at least ayan, meron ng muka at boses si Father Mark. So that's his introduction. Kami naman ni Lennon, allow us also Padre to give them a glimpse of how we know you. And si Father Mark, more than a simple priest, he has been our elderly brother and our spiritual father, no? He has been a model for all of us nung high school kami. One of the encouragers and strongest support crew namin. Kaya kami decide pumasok sa seminaryo, no? At ayun, 'di ba? Mga fruits ng panalangin ni Father Mark, may dalawa na siyang pare. At, ayun, yan si Father Mark. Ikaw ba nun, ano bang mga mo diyan kay Father? Oh, 'di ba nakilala natin si Father before ng ordination niya sa phase 2, 'di ba, Padre? Oh. I cannot forget yun. Dapat banggitin niyo kung paano kayo nanggulo. Secret na yun, Padre. Sige. Pero hindi ko nga rin yun malimutan, kasi sumugod pa tayo ng nasa Kasi cathedral pa si Father naka-stay. pati kwarto ko sa Bishop President, sinugod niyo. Sino mo ba ito?
Pero Oo 'no, totoo 'no. Actually nakilala ko si Father Mark yung piyesta ng Saint Joseph sa Aper. dapat Tapos, wala kaming kaalam-alam ni Luke ni Lennon dun sa Missa de Angelis. Hindi namin alam na akala namin Latin Mass yung Missa de Angelis. Yung pala kanta pala yun, yung mass setting. Oo, yun ang dun Tapos nagsimula, eh, sa Misa de yeah, Angelis, yeah. eh. Tas few months later, May 15, I think it was the assumption of Father Orly Cantillon as the rector of the tama, cathedral. cathedral, Oo, Few tama. moments, few moments before the 2010 elections yun 'no. So, it was the first time eating with a bishop. It was Lolo Kiko San Diego. Tapos the young pare na si Father Mark pala nun. Oo, Kasi pari na ako nun. na-ordain pala siya May 1, oo. Yun pa pala. Tapos yung nanggulo nga kami, it was May 15, umakyat kami dun sa klausura nila sa taas ng, ng bahay ng obispo 'no. So ano, it was so sa'kin vivid pa rin, eh. Naaalala ko na di pa natutuwa uso ako. yung mga unboxing nun pero pinag-unboxing natin si Father ng mga gamit niya dun, eh. Oo, ng mga vestment, mga libro, 'yan. Ito galing Espanya 'to, inuwi ko 'to dito, Hmm. yung So, maganda niyang mahaba dalmatic na nun 'no, yung ating kasi history with Father hindi Mark. pa Oo, hindi pa uso ulit nun. Kaya that was Father Mark for us, para siyang kuya noon, eh, kasi 'pag may nang-aaway din sa'min, "Ano, sino?" Gaganon sa'min, oo. Tapos ayun, a little fast forward, nagkaroon ng group na nagkaroon ng growing interest 'no, sa Latin sa Mass. Latin Mass. Father Mark, si Father Mark yung talagang No, nag-guide sa amin ang spiritually 'no. pero 'di ba nag-unboxing tayo, pinakita ko sa inyo na meron akong altar cards na binigay sa akin mula Roma, 'di ba? Ay Tapos oo pala, yeah, napakita ko, 'di yeah. ba? Wala akong misal, wala akong gano'n, pero sabi ko, I'm interested to learn because I'm practicing in my Hmm, room. Tapos kayong tatlo talaga kaya palagi kong sinasabi 'yan sa history ng fraternity, ng Apostolatorum Fraternity. So babanggitin ko baka hindi nila alam. So kayong dalawa at dagdag natin si Luke. Sabi niya, "Father, meron kaming kaibigan na puwedeng magturo sa inyo at tiyatiyagaan kayong magturo." Sabi ko sa inyo 'no, maganda 'yan kasi although alam ko ang ganito, may mga movements pa akong 'di ba, hilaw kasi hindi lahat nandun, eh. Kasi ang nandun sa misal ay communion of the priest, pero wala ang communion with the people. Yun ang kulang na part na tinanong kung sino makaturo kasi yun ang kulang sa resources. Hindi katulad ngayon, left and right sa internet, 'di ba? Mga Oo, video, tsaka sabi ko nga, may videos andiyan na. na lahat, 'di ba? So, and maalala natin 2007 yata ang Summorum Pontificum, tama ba ako? yes, sir. Yes, July, yes sir. July July, 7, July. yes. Oo, so sa Pilipinas alam mo mabagal ang ano dito, yung reception, although merong ano, pero hindi siya masyado implemented. Ang pagkaintindi pa ng maraming obispo noon, no, in general, kasi yun ang paliwanag sa ni Bishop, it is referring to the celebration of Novus Ordo, but the language is in Latin, 'di ba? Kaya yun ang pagkaunawa, eh. Sabi ko, kinari mo, Bishop, I think it's different. Yun ang kagandahan dati ni Bishop San Diego ng pinabasa natin sa kanya yung Summorum na it's a different ritual. Sabi niya, ito palang misa namin." Yun ang sabi niya, eh. "Ito ang misa Tama. namin." 'Di ba kasi yun naman ang misa, yung first mass niya makita natin, yung Misa de Tres na may famous picture siya diyan 'no. Siya ang nagse-celebrate, ang deacon ay si Bishop Deogracias, oo, Ingliyes, at ang subdeacon ay si Bishop Pedro Arrigo. Oo, so yun pinag-usapan namin, kaya nagsabi ko sa kanya, hihingi ako ng permiso, although Bishop sabi ko hindi kailangan humingi kasi nandun saan 'di ba? But out Nga of po, ano na
'Pag Meron. merong mga lay faithful na humingi, ituro niyo lang sa amin, 'di ba? 'Yun ang ano natin 'no. Although ang lakas ng Tama. loob ko nun kahit wala pang alam, may gulay. Basta ang sa atin lang is to follow our beloved Pope Benedict, 'di ba? Eh, siguro Yes. parang pinag-ugnay-ugnay rin tayo ni Pope Benedict kahit mga bata pa kayo, no, our love for the liturgy, and we are given a Pope, no, in our history na talagang nasaksihan natin, who wrote a lot of books about liturgy, theology, no, na pinag-uusapan natin kapag kumakain tayo, 'di ba, na ito, Spirit of Liturgy ni Pope Benedict, basahin niyo. Pero para madagdagan ang inyong kaalaman, 'no. So, doon na nagsimula lahat, no, and pinakilala niyo na, hindi na natin babanggitin ang kaibigan niyo na arsobispo na raw ngayon, sabi ni Luke, 'no, sa last Sunday na arsobispo. Wag na natin banggitin, 'no. Hindi na. So, but thanks to him, 'no, kasi Thanks to him. talagang tsinaga naman na nagturo, 'no, at napadali ang sa aking pagkatuto, 'no. And with that, no, ewan ko kung naalala niyo kung kailan tayo nag-first mass. It was the anniversary ng Sumorum. July 7, That's right, very good, 2009. 2010. No, 10 10 kasi pala, pare 10. ako 9, hindi pa ako pare, 'di ba? Tama, 10 pala, At 10. sino unang nag-serve sa inyo? Naalala niyo? Si Harley. That's right, si Harley. Si Harley, ta's ang mga gamit natin, Harley. 'di ba, Kay yung Kuya Jun krus, Pablo. oo, Kuya Jun. sumalangit nawa, 'no? Malangit nawa. Grabe, I mean, I visited his house, 'no, daming gamit nun, nakakatuwa. So, kasi wala naman tayong gamit, 'no? Eh, di ko alam pala sa Pilipinas na kanya-kanyang invest pala ng gamit. Buti na lang meron tayong napagawang fiddleback noon na puwedeng gamitin. So, that was my first Oh, fiddleback na pinagawa para lang semi-gothic sa pa dati, celebration. no? Mostly semi-Gothic ang gamit ko kasi sabi ko nga, Yes. inspired also by Saint Josemaria na if you can see his Yeah. picture, even though he is in Rome, he is a Spaniard, no? Hindi siya gumamit ng fiddleback na Roman cut, hindi rin siya gumamit ng Spanish cut. Ang ginagamit niya ay semi-Gothic. Kaya yun ang ginamit ko sa first mass, semi-Gothic. So yun, kaya talagang 'pag binabalikan natin ang nakaraan, ang Diyos talaga mabait, mabuti, 'no, na pinagsasama ang mga tao na may pakay rin sa simbahan, 'no? Ayan. Totoo, no? So yun, pinagpapasalamat natin yun kasi kahit kayo, naging instrumento na makilala ko at napadali yung paggawa natin o pagkakatatag ng fraternity, 'no? Hindi pa gano'n katulad ngayon, Facebook, social media, 'no? Basta nun message lang, 'no, email pa. And then you say sino yung mga gusto, 'di ba unang tawag noon, ang dami palang may gusto, 'no? Marami pala. So, Yun nga, padre. Totoo. 'di ba maraming may gusto. I remember may mga taga-Ateneo pa na servers, 'no? Ang dami kaya nga si Kirk na si Kuya Kirk, 'di ba? Taga Antipolo, papasama. Antipolo pa. Oo. At siyempre Saang pinapasalamatan part rin ng natin Maynila, totoo. 'di ba? So, and we also give thanks, 'no, sa mga kaibigan natin dati sa SSPX na never ako nakarinig sa kanila ng salita, 'no, na kinundi na tayo or galit sila na natuto akong mag-ano, 'no. Ang masama pa yung mga kapwa mo Katoliko ang galit sa'yo, 'no, na nag-aaral ka ng TLM, 'no. Kaysa raw mabawasan ang kanilang faithful kasi may pari na marunong, no. So, minsan mapapaisip ka, anong klaseng mentality ito? Yung SSTX, they're happy that you form a community, a group, celebrating TLM. Pero may isang grupo, di na natin papangalanan, 'no, na Seloso. Yun na lang, hindi padre. masaya. Seloso sa ano.
Oo 'no, kung hindi masaya na dumadami. Actually Ginawa dati nilang dalawa pagka-ari yung TLM. a ac actually dalawa Oo. dati yun father kung hindi ako nagkakamali kasi parang naalala ko yun, dun ko napatunayang ano, sabi ko barako yung spiritual director natin kasi parang ininsulto yata yun dun na, "Hindi, you join us, I can still save your soul." Parang sabi sa'yo. Tapos Oo, sabi ko kaya nga. sa init ng ulo ko sabi ko, "Susuntukin kita, 'wag na." Kasi iba yung mentality nila, kasi ewan ko ba parang nangge-gatekeep 'no, Yun, dati hindi pa uso yung salitang Ayun, gatekeep, that's the term, nanggi-gatekeep. Yeah. that's Gine-gatekeep right. nila na amin lang 'to. Kaso ako, well, wala sanang issue kung yung gatekeep is for the salvation of souls agenda like SSPX, 'di ba? Pero sila more on economic gains kaya medyo nakakaano, kaya Ano, nakakadis buti nga nakaka-discourage. buti nanggaling sa'yo, ano, Sel, buti nanggaling sa'yo. Kasi, matagal naman palang ganoon, 'di ba? Kaya nga hindi tayo nagpahawak sa leeg, dalawang grupo 'yan, South and North dati ang tawag natin, tayo East naman tayo, 'di ba? So so, talagang God's providence na may mga oo, ito lang. Kaya ka sa kanila pero at later on nung nalaman nila 'no na nasa katedral tayo, tapos maalala ninyo 'di ba na isang blessing natin, napamisa natin si Monsignor, Opo. naalala niyo yun? Ah, Ha? Tapos sila raw ano, Si si nag-imbita, Shamus Horgan, Shamus yeah, si Horgan. Morgan, James 'di ba? Forga. Oo, tapos Oo, nila na sila raw unang kaibigan, 'di ba? Kasi tahimik naman tayo, we do not compete with anyone, 'di ba? Oo, totoo yan. tapos So, ang dalawang taon pa lang pagkapare, nanyayakan ko si Bishop na 'di ba yung misa, mag, Thanksgiving, Ay, yung Solemnity tapos Masa po, Misa de with the Padre. Tres presence na in of the presence of prelate. the prelate, 'di ba? So, another history yun sa diocese at sa ating fraternity na gano'n ang naabot, 'di ba? At 'pag Totoo po, tinitingnan At Padre. sa ko 'yan, simbahan ng 'no, Pilipinas. Kasi during the oo, time, hindi pa welcome, hari pa oo, nun yung isang nakikita liturgy sa Maynila noon, allergic sa ganyan. oo, allergic sa ganyan, 'di ba? Ano, So, nakakatuwa lang. napakaganda Pero yun nga, lang, going back maalala natin. going back 'no, ako 'pag tinitingnan ko palagi 'yan, sabi ko nagpapasalamat ako kasi, yung paggawa ba na makikita mo instrumento ka ng Diyos. Isipin niyo ilang taon na rin ang fraternity, halos kaedad ko rin kasi 'di ba, after my ordination dun na tuloy-tuloy Yep, every Sunday. kahit darating ang pagkapari ninyo, Padre. So ilan ang unang ang nagpari sa Diocese of Pasig, natuto si Father Robbie Ucol, nagmisa in public, 'no, tapos Thanksgiving ni Father J. Danor, 'di ba? At kung tutuusin may isa pang pare o would say dalawa, ano, na inaabutan lang talaga nitong Traditionis Custodes, Kaya nga gugustuhin mo rin, nila Padre, ang magmisa, kinasasama ng loob ko. 'di ba? Kailangan mong paalam, 'di Naabutan ba? din ako, eh. Ang daming mga bata pero hindi alam nila na nagmimisa privately, 'di ba? So hindi lang natin puwedeng banggitin 'no, but they know. Kaya nga ang dalangin ko ngayon na this pontificate of Pope Leo na wala, burahin yung tradisyones na yun, hindi nakakatulong sa mga Katoliko, 'di ba? Mga Protestante kung ano-anong pinaggagawa, 'di ba? Pero ito sana, gano'n Sana nga, naman sa Padre. simbahan. Minsan talaga, kasi minsan talaga ano, kailangan pagdasal rin natin ang mga nakapalibot sa Santo Papa. Kasi baka hindi na sila nagdarasal at kung ano-anong spirit ang pinakikinggan, eh. No, what you do go on the grounds, sabi ko nga, basta ang ano ko 'pag siguro 'pag ma ma mapakawalan uli na magkaroon na yung normal lang 'no, ng mga pari na gusto. At this time, we will do evangelization and catechesis para maranasan ng mga bata. Kasi ngayon sa totoo Yan. lang, you are blessed 'no, kasi at a young age kayo mismo naghanap ng misteryo at yung Yeah. Tridentine Mass,
umakay sa atin na grabeng misteryo dito. Kahit ako bilang pare, yung mga prayers lang, 'di ba? Nasa sacristy ka pa lang, mag-aantanda ka pa lang ng krus, sa katermang dasal. Una, hindi ko naunawaan kasi Latin, 'di ba? But you put yourself, no, na may translation naman. Pero kahit nga ang translation sa English, hindi yung, 'di ba, minsan, 'di ba, may kulang eh, na sense. Pero pag kaya mong mamaniobra talaga yung Latin mo, it's a deeper meaning. It gives joy to your priesthood, no? But anyway, our Yes, topic naman, yes. pag tinanong niyo ako ngayon, bakit ako nahulog sa pagmamahal sa traditional Latin Mass? Tamang-tama, dito papasok ang tema natin. Nung nasa seminaryo ako, nakita ko ang picture ni San Jose Maria Escriva. Nagmimisa, no? Pero since I'm into the details, suot niya, gamit niya, tinignan ko yung libro. Although, di ba, ang ginagamit ng libro sa misa? You search for that picture. Doon ko na-realize na iba ang kanyang misal. No? So I approach our uh, spiritual director in the seminary and he explained, sabi niya, ito yon ang misal. Doon ako nagkaroon na, may isa palang ritual ang simbahan. Okay? Kaya doon nagsimula with that picture of Saint Jose Maria. So yun, kasi siya ang ating timer, number, 26, di ba? Ang kanyang nalalapit na kapistahan. Yun nga Padre, nabanggit niyo na rin po kanina si Saint Jose Maria, no? Siyempre magpepiesta siya ngayong Biyernes, di ba? 26. Yes, yes. So, if you can introduce po Padre sa amin, especially sa mga listeners natin, sino po ba si Saint Jose Maria Escriva? At ano yung Okay. kanyang kumbaga importansya para sa simbahang Katolika, especially nowadays, 'di ba, after ng Second Vatican Okay. Council, and yung sabi nga ni Russell, how do we live our call to sanctity in our daily lives po? Okay. So siguro ganito, no? There are a lot of resources you can check internet. Pag mo sa Jose Maria, ilalagay doon founder of Opus Dei, di ba? And then syempre malalagay doon way of life, ordinary people, Catholic holy, di ba? Siguro ang aking masasabi para bihira mo marinig sa or mabasa sa mga available resources. Anong pagkakaiba ng Opus Dei sa ibang Catholic organization? No? Alam natin, dinatag niya yan. Mas maganda silang ganoon. So, ang Opus Dei, na unang-una, is not a religious community. No? So, kasi ang religious, di ba, alam mo, may vows sila, di ba? The 3 vows. So, Opus Dei, wala. Kasi, isa sa mga turo ni San Jose Maria, no? Yung sabi niyang, alma sacerdotal, mente laical. So, kayang-kaya ni Lennon yan, ni-translate, di ba? So, a priestly soul, but at the same time, you should have a lay mentality. Yun ang, di ba? Yun ang ibang-iba na hindi mo, bihira mo yung nakita na gano'n na. Ano yun? Pag sabing, di ba? You have a priestly soul, but at the same time, you have a lay mentality. So, pag sinabi mo priestly soul, babalik tayo sa ating pangako, balik tayo sa binyag natin. Di ba? Nang tayong bininyagan, turo na ng simbahan that heaven was open for us by the sacrament of baptism. Because you can receive graces upon graces, and sacraments will be open to you. No one will prohibit you. Oh, you don't go to confession, you don't go to because you are a Catholic by the virtue of your baptism. Kaya nga may napagandang binigay na meditation si Saint Jose Maria. I don't know if it's available naman siguro online, no? Na on baptism, no? Sa biyag.
that from there, that's the start of your journey to holiness. No, kaya pag naririnig ko minsan yung mga pope, di ba, na you have to know your date of baptism, you have to celebrate it, no? But before that, we must be mentioning it, the importance of your baptism. Pag tinignan natin, why? Bakit? Because we know that from our baptism, we join in the three functions of testimony, di ba? In Jesus Christ, pagiging pari, hari, propeta. So, we have that common priesthood in us. Di ba? So, pag sabi mo ngayon, doon papasok yung tinatawag na priestly soul. Ano yung priestly soul ng bawat isa? That all your sacrifices, bilang tatay ka, mahirap ka sa pamilya because you work, you do all the planning, di ba? Lahat ng bigat ng trabaho ng tatay, alam mo yun. So, papasalin mo yun as responsibility. Ganun din ng nanay, you do the budgeting, di ba? Alaga ng asawa, alaga ng anak, bahay, pamilya. So, pag inisip natin, being a father or being a mother, hindi madali. May mga pagdurusa ka na dinadala sa buhay. And those difficulties, you can offer it and you can unite it to the sacrifice of Jesus. Di ba? So, with that in mind that we can offer all of this, dala-dala natin ang identity na ni sino man. Well, leave that priestly soul within you. Learn to offer, learn to love. Kaya dito papasok yung gustong-gusto ni Kuya niyo, Kurt, na actually, nagustuhan ko rin yun, no? Latin saying, "Enli dice, nulla Dei sine cruce." A joy, no day without a cross. That should be our priestly soul, no, na nagsasabi na ito. Pero, at the same time, remember that you have a lay mentality. Ano naman yung Father na lay mentality na sinasabi? Kasi minsan, yan ang hindi pa kaya unawain ng mga Pilipino sa setup natin, no? Na minsan, like mo pa lang kung papari-parian, no, di ba? Yung bang sinasabi ko nga to sa mga seminarista, no? Ang hilig ng mga seminarista magsutana, mag-clerical, pero pag naging pari na, hindi na Wala na. nagsusutana, hindi na nag-clerical. What happened to you, man? Nang ano ka, gusto mo, pero nang ano ayaw mo. Di ba? Kaya, one thing that I embrace that, kaya naintindihan ko why in the seminary, we are prohibited to wear this. As seminarians, we are prohibited to wear. As seminarians, anong tawag nito? Cassocks. No? As seminarians. So, hindi ka, kahit na-install ka pang acolyte, alba ka lang. Di ba? Alba na, you know that, no? Kaya you're waiting for the day when you're ordained as a deacon. And once you're ordained, doon mo, saka mo gugustuhin talaga yung sutana ko eh. Saka yung clerical mo that this is now my identity. So, na-distinguish yan ni St. Jose Maria na ito, pag-like ko ka pa rin. Pero at the same time, you carry that priestly soul in you. So, pero pag naging ordinado ka, ay mas malaking obligasyon mo. Hindi ka na doon may lay mentality kasi ang mentalidad mo, di ba? But you have to help others understand that. So, yun siguro ang bagay na makikita mo rin but difficult no, unless you embrace the teaching of Scriba. No? And nabanggit ko pa, second point siguro na gusto ko i-share tungkol sa kanya. Since Opus Dei is not a religious community, ang magandang tanong, so what is it now? An institutional organization? Well, you can call it that way from the perspective na nasa Lamaskat, hindi member ng Opus Dei. But for us, who are members of the work,
We call ourselves as a great family, a big family, a huge family. Sabi ang word doon sa Spanish, Lennon, ay una gran familia. No? Una gran familia. That's why we call Saint Jose Maria as our father. But whoever is his successor, we call the father. Kaya El Padre. Si El Padre. Rosero No, Caris. and also, kaya mabdidilig mo sa mga pagmodel, how come you call the prelate the father or El Padre? Because we treat him as a father, and in my view, no, para sa siguro sa mga in, non-members no, of Opus Dei, the father writes every month a letter to all his sons and daughter, no? And he says there, he signs it, El Padre, Fernando. In fact, we have the obligation as sons and daughters, kung nabasa mo ng sulat niya kasi it's communicated naman, no? I don't know if it's being post online, no? I doubt, no? Kasi minsan may mga tinatawag na family language, no? Na unless you live the spirit of the work, you understand it. Eh minsan kasi meron pa rin sa simbahan na hindi nakakaunawa ng language yung atmosphere of family with an Opus Dei. Uy, bakit ganun ginagawa nila? Ba't yun ang sinasabi nila, no? What? So they make wrong connotation. Kaya minsan, yun ay misunderstood. No, but for us, that letter helps us to pray better. Number one, the father would always ask for the prayer of the Pope, for the church, for the apostolate, no? So, very family yung tinatawag na atmosphere once you become a member of Opus Dei. I'm not telling you, pag masabi mo once you become a member, no, that, oy, in-invite mo kayo ng Father Mark, yun pang isang problema dun eh. Kasi sa Opus Dei, hindi katulad sa religious na merong, Lennon, you know this, no, yung, ang tawag nun, occasion, Recruitment. campaign, recruitment. Opus Dei does not have that. Wala kang marinig sa Opus Dei, tatayo na gano'n. Okay, this is the recruitment of Opus Dei. Wala man gano'n. Kasi nga, baliktad talaga eh, baliktad. Paano ko masabing baliktad? Sa religious, it is easy to enter. Tama ba ako, Lennon? Correct me if I'm wrong, no? It's easy to enter, but it is so difficult to go out kasi meron kang mga exclaustration daw na tinatawag mo, no? Di ba? Parang gano'n. So, it's so difficult. Exclustration, Padre, apo. Di ba? So, sa Opus Dei, since you enter as a layperson, ang hirap pumasok. The expression of Saint Jose Maria is, you have to push the door in order for you to enter. Kasi kahit sabihin mo na, uy, gusto ko na sumali, mag-Opus Dei na ako. My God, it will take you a lot of years and maybe longer than one waiting for a ano ba ito, novitiate, ay mas matagal. But he is a layperson, no? Kaya yung sinusubo kasi doon, yung faithfulness na gusto mo talagang i-embrace yung spirituality ng Opus Dei. Pag hindi mo yan ma-embrace, you will have a difficulty. Pero pag nandun ka na, nakapasok ka na, yung sabi ko opposite. You want to live? The door will always be open to you. It is so easy kasi laiko ka eh. Wala kang mga promises, nothing. You must live. Wala kang anoning kayo. You can get married if you want kasi no one prohibits you because you're a lay person. So, yun ang kontak na iba doon. Kaya, sinishare ko ito kasi yun siguro ang hindi mo basta-basta mababasa sa mga online resources. Kundi based on what I've experienced, what I've been. Pag tinanong ko, are you happy in Opus Dei? Siguro walang anak ng Escriba na hindi masaya. Pag hindi ka masaya sa Opus Dei, talagang problema mo yun, no? Pero, nakikita ko, it helps me to become faithful in my ministry,
to love my priesthood, no? Kasi there's something, but it's again, it's not according for everyone, no? Kasi you really have to discern if it's really for you. Kasi kung hindi para sa iyo, kaya ni sabi ng Escriba, di ba? He respects and he loves religious because that is their vocation. Di ba? Kanya-kanya tayo. Kaya pa natin ito religious. No? That's your vocation. Mas gusto niya, once you embrace that vocation, love it and die until the end. Yun ang faithfulness natin na minsan nakakalimutan sa mundong ito. Kasi yun nga, easy go lang, pwede naman ganito. Pwede. Yan ang wala. Faithfulness, fidelity on the vocation that God has given us. And truly, Opus Dei has been helping a lot of the faithful. Magbabae man, magtatay man, no? To be faithful as a father, to be faithful as a wife, no? So, hindi lang ang pagiging tapat ay sa mga pare o sa religious o sa mga madre. It's for all of us. You have to be faithful. So kung ang spirituality mo helps you to become faithful, embrace it. Huwag ka nang lilipat. Kasi actually, sa akin ng Father Leron, minsan, di ba, minsan, katulad yan, young men, dumating kayo dito, di ba? Nagkakilala tayo. Pag ginusto mo yakapin yan, ang palang sinasabi ko, oy, pag magpa-Franciscan ka, siguraduhin mo na. Pag mag-Dominican ka, siguraduhin mo na. Pag mag-ano ka, di ba? Kasi, you have to give your life to that. Hindi ko talagang maintindihan minsan, di ba? O, nandito ka na sa religious order na to. Magdadayosisan ka. Why? Were you not happy with the spirit of your founder? Kaya, sa I'll just to share with you. Pag tinanong niyo ako, Father, meron bang mga member ng Precious Society na umaalis, hindi ganon? Sabihin sa inyo, meron din. Di ba? Kaya nga, halimbawa, ako, dahil sa Pasig, pag halimbawa, lipat ako sa Diocese of US na diocese or Opus Dei does not allow you to even go to the different diocese, yung diocese chapel, lipat-lipat ka. No, even your local diocese, you have to love it. You are there. You can go into mission, but you have to be faithful on your diocese. That's faithfulness, diyan ka eh. Kaya tiyakin mo rin. Di ba? So, that thing, isipin mo gano'n na lang. Sabi ko, grabe no, kaya mali yung mga connotation na nang aagaw ang Opus Dei ng bukasyon ng may bukasyon. That's very wrong. Opus Dei helps the one who understand the Spirit. Be faithful, remain there. Kung Spirit mo may missionary, for a while, you go there. But do not ask for excarnation and incarnation to another diocese. Because baka yun ang dahilan na mawala ka sa Opus Dei. I was in the Society of the Holy Cross. No? So yan, sabi mo short lang, binigyan ko kayo ng parang bombang information, loaded na loaded. So what else? Kasi mahirap na ang daming, I can talk to you a lot of things, pero bigyan nyo lang ng dahil I'll explain. Yeah, Father, Siya natin ako, yeah, sa akin naman, Father, thank you for almost covering most of the points na ginot down namin ni Lennon for you, no? Especially yung, is there a recruitment, how to be a member, what is Opus Dei really about, who is Saint Jose Maria. Father, just for the, some of our audiences here are also, well, some of them are also intellectuals na medyo yung iba halos hindi na rin practicing Catholics, for example. Yung iba talaga ay medyo o yung iba non-Catholics. And some of them are yun nga, wide readers. We are all familiar how, well, quote unquote, no, Opus Dei was demonized by Dan Brown, for example, I think it was Dan Brown, hindi ako nagkakamali. Yes, And angels and demon. and
Yeah, and other writers actually and other authors. And how do you how do you communicate with these people na uh, who are trying to project the work o yung Opus Dei as an elitist society, pangmayaman lang yan, it's a closed group, yan ay it's an exclusive group, it goes against the Pope, it has its own mind. How do you address this? Well, some of Okay. those things are accusations, no? Pero yeah. Okay. First of all, regarding the book of Dan Brown, we have to consider that it's a fiction. Yeah. Kasi alam natin, pag fiction, hindi talaga totoo. So, meron siyang bits and pieces na nakuha sa mga former members na ito ginagawa, no? Eh, tingnan mo lang, pinalabas na doon si Silas, religious. O mali na agad yun. Remember that Opus the members never wear a monastery alb. Yeah? Hindi naman yun sinusuot. So, fictional ka agad. Now, regarding na naman na close group, ganito, elitist, yun nga natatawa ako kasi when I was joining yung kanilang mga Saturday activities, high school pala ako noon, naririnig ko na yan, na mga ganito ganyan, no? Pero na sinanong ko rin yan sa one of the members, oh, do you really believe that Opus Dei members are rich elitist? Alam mo, napahiya ako minsan, sinama kami. Natatawa kasi na sinama kami. Sabi niya, yan, tanong mo, member ng Opus Dei yan. He is a jeepney driver. He is a jeepney driver. And then, ba't ito matatawa ka? They attend recollection, monthly recollection. Because Opus Dei teaches you to be serious with your faith. No, monthly recollection, saan ka makita like ko, nagma-monthly recollection. Eh, mga Katolikong simbahan, kailan recollection? Lent, Advent. When Opus Dei, when you remember, di ba? Tama, that's Monthly. tandaan eh. So, monthly recollection. So, natinanong, so how do you answer this? Siya man sumagot, yung pinakilalang, alam mo, ito sasabihin ko sa'yo. Nang una akong sumali sa Opus Dei, akala ko lahat ang member ng Opus Dei jeepney driver. Akala niya raw lahat ng member ng Opus Dei jeepney driver. Sabi ko, bakit sabi yan? Eh, lahat kami dito, jeepney driver. Dumadalo. Sabi ko, wow. So, yun pala. So, kasi, in their formation, ng ginawa apostolate sila, sabay-sabay sila na they interested, ganon. Kung sino man ang apostolate sa kanila, binigyan sila. Lahat sila. Driver, or driver, tricycle driver. So, it's not true. Eh, kung sabihin ko pa sa inyo, lahat doon ay laundry woman. Eh, maniniwala ka ba o household, no? Kasi hindi mo lang pwedeng pagsamahin, yun lang, by formation. Kasi diba, mayroon tayong mga steps rin sa formation. Halimbawa ito, dito pa lamang, ang tapa na tawag nila sa Spanish is etapa, di ba? Etapa. Di ba, level of formation. Levels. So, di ba, hindi mo lang pwede ibigay, ito, basic pa lang, ang isa intermediate, di, pagsamahin na natin. Hindi mo pwede yun kasi, di ba, so, kanya-kanyang level. So, minsan kasi, nag-ano lang na, ay, yung mga matatalino lang nandyan. Hindi naman ganun. Eh, lahat naman sila binibigay ng formation. In fact, magugulat kayo na merong tinatawag ng Opus Dei, yung tinatawag na classes during summer that lay faithful study philosophy and theology. Ah, talaga, Yeah, Padre? they have. That's the reason that the priests of Opus Dei have their doctorate degrees. May term sila na nakalimutan ko na, na kaya pag dumarating sila sa Spain to study the theology, nakuha nilang philosophy nila, no? It's in Latin, I forgot the ano, basta internal, it's really recognized by Santa Croce and Navarre.
Kasi ang mga professor nila, doktor lahat eh. Walang licentiate lang. Lahat ng mga nagtuturo sa kanila at tinuturuan mga laiko. Kaya kung laikong ito, sabihin natin at your age, ganito, young professional, tinawag ng prelate, why did you study theology? Maybe you have a vocation to the priesthood. Maybe. You do not know. You pray for it. Pero pinapaaral ka na. Kapag dating nila doon, advantage sila, theology sila. Pagdating ko doon, philo pa lang ako. Pumaling ko sa philo, although I've taken my philo. Kasi may, ayun, internal studies ang tawag nila. Ang tawag internal studies. So they have that for their lay people. So it may exam rin yun lang. Kaya ang pattern nila exam noon, familiar to si Father Lennon, sa Spain, di ba, mayroong tinatawag na midterms. Ganun na, di ba? Midterms and finals ang exam. Di ba? Yung exam sa isang subject. Wala tayong mga quizzes, walang ganun mga periodic test, walang ganun. It's either midterms, finals. So they have that in their internal studies. Di ba? Pero minsan nakita mo, no, he's a doctor, ha? A cardiologist. In fact, he's also my cardiologist. Natawa ako kasi he's reading yung mga manual, yung text namin sa Navarra, published by Ionsa. I think you're familiar with that, di ba? Yung theology, the Blue Violet book, di ba? So she's reading it. That's why I'm reading that. Tapos ang title pa, Just to ni Itrino. Sabi na, because I'm taking this subject. So, Huh? What are you taking? So, after their philosophy, they also take theology. Kaya yung mga senior nila, sabihin natin yung talagang matatanda na, I will not name names, no, but I know them, no? Matutuwa kayo mga naunang members ng work. They finished their theology, they have a bachelorate degree. Theology, ha? Kaya yung mga graduate ng seminary dito with bachelor's degree, these men and women, they have a bachelor's degree in theology. O yan, internal lang. Magugulat ka kaya nga. And yet, even though they are knowledgeable about the doctrine, about faith, about all of this, the humility, no, to be in silence, and if you talk to them as if they do not know, but yet, they are knowledgeable. Pero magugulat ka, no? That humility na hindi mo marinig. Pero, bottom line, bakit sila nag-aaral? Bakit sila nag-aaral? Again, from San Jose Maria. Opus Dei mission is a great catechesis. Great catechesis. Kasi great catechesis, bakit? Kasi, aminin natin, pumunta ka sa kahit kanong parish, pumunta ka sa ang diocese, makinig ka sa mga binibigay na talks. Ang high polluting, mga tataas, di ba? Pero pag tinanong mo, basic na tanong, ito alam ni Father Lennon, in the case of emergency, can a non-Catholic baptize the non-baptized baby? In case of emergency. Mga ganong bagay. Dapat alam na. Di ba kung sino Dapat pwedeng alam. gano'n? Di ba mga bagay na gano'n? You ask them, they know. I have a classmate, no, in college. Paano kami nagkuha ng economics sa University of the Pacific. Mind you, tapos ulit siya ng Bachelor in Theology sa Santa Croce. He's a woman. She's a lay woman. No? And some of the lay women ay nagdo-doctorate pa. Some, and not all, but may nag-doctorate, iba nag-licentiate. Kasi professor mismo namin, sumalangit raw. I don't know if you heard her name, no? She's a German, Dr. Jutta Burggraf. Nako, nanay na nanay yun, pero grabe. She is a natural theologian. No? And she handled the class of creation. Galing magturo. Di ba alam mo naman mga German, very systematic of theology. No? Sabi ko, pag bumagsak ka pa dito sa kanya, di ba? Pag bumagsak ka pa dito, ewan ko na lang sa iyo.
Very clear. Nahaluan pa na she's living a life of or the spirit of Saint Jose Maria. Very clear theology, alam na alam. So, gano'n, di ba? A woman. And she's a writer, you can check her writings. Yuta Burgraf, Jutta, Burgraf, no? So, nanay na nanay yun. Kapag magkuha ka doon, Father Leno ng 92, mababa ng grade mo nun. Ow! Yeah! Mababa yun. Ang lahat pinapasay niya. She's a, Greek theologian. Yun nga, tapos sabi namin, banal rin ang babaeng yun. May cancer siya, pero nagtuturo sa amin. Kasi sabi ko pa rin, she is in pain, and yet she smiles as if she lives a normal life. Why? Going back to the spirit of Opus Dei. Sacerdotal, sa alma sacerdotal, mente laical. No? She offer all her sufferings, pains every day doon. So, Hazel, so sana nasagot ko yung tanong na Opus Dei is not only for rich ones, no? It's really for those who are called, who wants to become holy in the middle of the world. Ha? Minsan kasi hindi na natin pinaniniwalaan, pero ang basic doon, biblical text, no? Twice yan na narinig natin kay Jesus, no? Sabi niya, be perfect as my heavenly Father is perfect. And another scripture, be holy as my heavenly Father is holy. So, from that biblical reference, Jesus is not telling us to be mediocre. Jesus is telling us to do something in our life to have a meaning. And iwan ko lang kung saan nakikita ang meaning but ng ibang buhay. Pero if you embrace the spirit that Saint Jose Maria lived throughout his life, no? Maliwanag na lahat tayo tinatawag maging banal. At siya mismo, gumawa siya. Anong daan sa kabanalan? Nandiyan ang norms of piety, no? Which is available. Pag nilagay mo, what are the norms of piety of any member of Opus Dei? Boom, lalagyan ka niya. Daily, ito ginagawa nila. Weekly, ito ginagawa nila. Monthly, ito ginagawa nila. Yearly, ito ginagawa nila. Kahit kaya nga minsan mag-Gemini ka lang, natutuwa ako eh. Sabi ko, marunong ba mag-Gemini? Ako nahihinig na sa research, no? So, that is what Saint Jose Maria called plan de vida. Plan of life. A member of Opus Dei follows a plan of life. Yun ang susundan mo lang. Diba? Eh, sino nagsasabi na, diba, catechesis nagsasabi frequent confession. But if you're a member of Opus Dei, go to confession every week. Ang grabe naman yan. Confession every week, di ba? In a ordinary mindset. Every week, confession. Bakit? Because if you go to examine your conscience every night before sleeping, which we do, di ba? Saan ang galing, di ba? Sa Liturgy of the Hours. Pinapa-examine tayo ng Nice. conscience. If we do our examination of conscience, you will discover that indeed, in one day, we sin more than 10 times. Some of them, not really mortal, no venial sin. But again, for Saint Jose Maria, although, di ba, puro simbahan, you don't need to confess venial sin. But in the spirit of Opus Dei, even venial sin, you mention it. Why? Because they are the cracks of your soul. Pag may cracks ang soul mo, pinapatsihan natin yan. Kasi dyan dumadaan, no? Ang kung ano-ano. So, venial sin mo lang, patsihan natin. So, you have a struggle every week. Ano man yun, katamaran man yun, and make resolution every night. Oh, this, I will do this, do that. Para, yeah, I mean, ang buhay natin is una lucha, Leno, no? Our life is a struggle, a battle every day. Not against anyone, but against our own laziness. So, yun ang ano doon.
Okey, haba ng sinabi ko sa inyo hindi ko alam kung napapalo Kaya ng pala ano padre, natin. kaya pala 'pag nagpapakumpisal ako sa parokya, may mga ano kasi na ano, kakilala ko na Opus Member. Dei sila. Tapos sasabihin nila sa'kin lagi, "Last confession ko last week." Sabi ko nung una akala ko lang, baka ano lang sila talagang, um, para bagang, habit lang siguro nila talaga na magkumpisal lagi. Pero napansin ko kasi puro mga Opus Dei members yung mga ano, weekly yung confession. Yun pala nasa ano talaga, Kasi ano, weekly talaga, weekly. spiritual tea. In fact, 'pag matapos tayo nito ngayon, 'pag mag-download ka ng St. Josemaria app, 'no, which is available sa Play Store, 'no, nandun ang checklist ng daily na gagawin mo saka weekly mong gagawin. Example ng weekly, confession lang yon. For devotion to the Blessed Mother, dapat every Saturday, you sing or you recite an antiphon to the Blessed Mother. Either a Hail Mary, Ave Regina Caelorum, ay anong tawag nito, Salve Regina. So, yun yung antiphon. Sabi Basta every Regina. Saturday yun. Eh, pag Sunday, anong ano, creed. Gagamit pa Athanasian Creed. Oh, every Sunday you recite that. Oo, di ba? Personal devotion mo yun eh. Kaya nandun lumalabas kasi. Tapos, pag Tuesday, meditation of Psalm number 2. Pag Thursday, meditation on Adoro Te Devote. And then, pag Friday, meditation on pag Friday ay meditation on the way of the cross. So, maaaring one part or section, what captures your mind that makes you pray, you meditate on it. Hindi naman sabi, ano ba yan? Kasi minsan may linya, may salita. That's already the content of your prayer. So, yun yung ano doon. Eh, may listahan na ginagawa. Eh, hindi ko pa nasabi sa'yo dito sa parokya ko, mga nakalaan ng parokya. Pag ordinary time, makikita mo sa akin, halos everyday, nakaputi pa rin ako. Magtatanong ka, bakit nakaputi si Ay, Father mo? votive Iba, masses. oh, votive masses. Because St. Josemaria taught us to have that devotion. Monday, Holy Trinity. Tuesday, Holy Angels. Wednesday, hindi perpetual ng baklaran ha. Ano doon ay Saint Joseph. Ah, Joseph, pareho tayo padre. Thursday, Holy Eucharist. Friday, Holy Cross. And Saturday, Blessed Virgin. Nandun na, kompleto ang votive masses natin. So, pag tinignan mo, it follows the Tridentine votive masses. At nakakita nga ako, yun pala sa traveling missal ng mga pari noon. When priest travels, they have that small missal, votive masses ang minimisa with the readings. Tridentine mass yun. Talagang St. Josemaria, talagang nabuhay niya yung mass. Talagang marami sa mga ginagawa ng members nasa old ritual lang mga prayers. So yun. Padre may tanong ako na ano, medyo double. Sige, Yung sige, una, go ahead. kasi canonically 'di ba ang Opus Dei, ang opera ay personal prelature 'no. So ano yung Yes. personal prelature? So you have the prelate 'no, si Monsignor Ocarisnao. Then ano yung mga numeraries, supernumeraries, then nasabi niyo rin kanina Father yung priestly fraternity of the Holy Cross, tapos 'di ba may mga Okay, associates pa ganyan. And then yung second okay. na part nung tanong na yun Padre kasi magkarugtong, lately 'no, so 3 years, 4 years ago 'di ba Padre lumabas yung ano ni Pope Francis, yung Advendum Charisma, yung reform sa, constitutions or sa rules ng opera. How was it, going on po Father? Receive. Kasi 'di ba, hindi pa talaga Okay, na sige. ano, implement. Tsaka how was it received within the opera, the work po? Okay. So simulan ko muna how is it received. When it was published, siyempre yung may kanya-kanyang reaction individually, but
That's our reaction as members, no? Pero we will always follow what the father would say. And nang lumabas yun, I'm not, sabi ko nga, I felt offended personally, no? Kaya ang palagi kong tanong, how could the Vatican do this? No? So marami yung tanong that ay hindi ko lang dito kasi ni-raise ko na yun sa spiritual director ko. Pero mas gusto kong kunin yung attitude of the Father. And the Father with all humility, let us follow the Holy Father. No? And he explained, because in the spirit of Saint Josemaria, he said, whoever is the Pope and whatever the Pope says, we follow. Yung word na, that obedience, no? And we receive it. Really. Nagsabi na ng Papa ang prelado, nagsalita na, we call the Father, we follow. And we wait for it. And in fact, nagpatawag siya ng council noon that until now, working. I think the document now is in the Vatican already. Kasi sabi nga, kailan ba ako pumunta? May nakausap na sa ako na how was it, no? Kasi yung pinasang document is already with the Vatican, no? What I heard from a good friend of mine who is in Rome, sabi niya, he's also a member of the work, no? Sabi niya, this thing na after Pope Leo was elected, there are 5 guests tinatawag. Hindi yung iba yung mga humingi. Magkaiba yung humingi ng private audience. Iba yung the Holy Father himself ang nagpatawag. Requested. Requested. So hindi ko lang maalala kung number 2 or number 3 was the prelate of Opus Dei. Kita ko nga yung picture ng father eh. Natuwa Diba? nga rin ako nung It's kaya nakita ko rin yan. Sabi ko, why ganon? O syempre, alam mo naman Lennon, di ba, tayong mga, pag nasa Europa ka, even though we were in Spain, marami tayong contact sa, ano nangyari doon? Di ba? Kaya sabi nga nila, maraming chismis sa mga ecclesiastical, bakit gano'n, di ba? So you go for kasi yung mga, hindi ka bibigyan doon tayo sa likod, no? Tinanong ko, alam mo naman tayo, di ba? Ano nangyari talaga doon? Yung totoo. Sabi niya, well, the Pope Leo was concerned about Opus Dei. What a beautiful answer. Talaga? Yeah. And he gave the prelate assurance, we'll handle. So, kung ano man yun, we do not know. We leave it to the Holy Father. No, but he's concerned. And for me, that's a sign of, wow, thanks be to God, no? He's really the Pope of our time na talagang hindi nagkakamali yung Espiritu Santo na pumili. Even of all the problems in the church. Di ba? Tinawag yung prelado. Tapos andun, hindi yung prelado humingi. No, nandun siya. So yun, nasagot ko number 3. Punta tayo doon sa 1 and 2. So, first of all, on membership, you have to understand the name of Opus Dei is Priestly Society of the Holy Cross and Opus Dei. That's the official title of Opus Dei in the church. Priestly Society of the Holy Cross and Opus Dei. Now, pag sinabi mo Priestly Society, it refers to all the members of Opus Dei. Priest members that are numeraries, sa mismo sila, sa prelature mismo, and associates, ordained for the service of the prelature itself, that will cater the lay members of the prelature. But also, there are members of Opus Dei came from the dioceses all over the world. Tawag naman doon, members, they could be associate members and supernumerary members. Kaya pag sinabi mo sa mga lay people, he is a supernumerary priest. May asawa siya. Kasi kahit silang mga members sa lay, ang pagkaintindi nila ng supernumerary
Yun yung mga may asawa. Kaya i-anuhin mo muna, separate mo membership. Sa Priestly Society, may tatlo pa rin, associate, numerary, supernumerary. Priest ordained for Opus Dei, dalawa lang. Numeraries and associate. Okay? Then, pwede maging diocese. Ang iba naman na galing diocese, like myself, I'm an associate. And there are also like Monsignor, kilala niyo naman, di ba? Monsignor Mel, tatayang ko. He is a supernumerary. Okay? Eh, malayo nagpipicture eh. So, ito man, mga diocesan priest kami. Kaya ganon. Punta tayo sa Opus Dei lang. Sa Opus Dei, na mga lay members, tatlo yun. Numerary, supernumerary, and associate. Associate members do not marry. Numerary members, they also do not marry. Supernumerary, they marry. They are married. So, Kaya yung either they can marry or they are married already. Kaya pag sinabi nila sa priest, no, he's a supernumerary priest, is he married? No. Because he is in the Priestly Society of the Holy Cross. Okay? So, doon dapat maging maliwanag yun. Now, ang ano doon ay, what is the distinction on the membership, di ba? Kasi dapat, although I think, mas madali, na doon kasi pinapaliwanag naman yan. Doon tayo sa lay muna, sa lay. The associate members, they do not live in the center. Sabi ko, di ba, they do not marry. Associate members, they do not marry, but at the same time, they do not stay in the center of Opus Dei. They live with their family. Maaaring tatay nila, nanay nila, magulang, or kapatid. Okay? Or they have their own house na rin ang associate, mga kasama associate. Numeraries live in the center of Opus Dei and they take care of all the apostolic work of Opus Dei. Supernumeraries, definitely, they do not live. They have their house, they have their family, they marry. Nagkakaiba lang yan sa obligasyon and apostolate, work of apostolate. Kasi, depende talagang tawag sa'yo. Kaya nga tawag lang, single blessedness. Kapag ako may narinig na single blessedness, sinasabi ko, alam mo, sa Opus Dei, numerary yan or associate ka. Kasi tingnan nyo, di ba? The term single blessedness is very, very religious ang dating. Remember the word na nagsimula ko, you should have a lay mentality. Now, lay mentality, parang single, sister ka. Kaya wala ka rin maririnig sa Opus Dei na, hi sister, hi brother. Walang ganon. You call by name. Russell, diba? Huwag ganon, you call the name. Kahit sa loob ka na ng center, you call by first name. Like, like anyone else as your family member. Hindi ba tayo sa simbahan palagi, hi sister, hi sa brother. Kahit hindi naman yung religious, tawag na brother sa sister eh. Nagkakagulo-gulo tayo eh. No? So, yun. Doon naman we go to sa another part sa Priestly Society. So, may associate rin sila. Yun pala, bakit ang mga paring ito, iba-iba rin? Because of their vocation. Because of their vocation. Numerary priest caters the numerary and supernumerary. No? And associate priest of theirs cater to the associate also. Kasi depende ka sa bukasyon eh. At ang nakakatuwa doon, alam na ng isang tao na tinatawag kapag numerary lay ka, pag maging pari ka, numerary priest ka. Pag numerary pag associate lay ka, pag maging pari ka, associate priest ka. By the way, sa amin, by document, ang tawag sa prelate, hindi namin tinatawag na prelate, kundi president of the Priestly Society of the Holy Cross. Okay? So we don't call him prelate, but president. But again, mas gusto namin siya tawagin family spirit, El Padre, the Father. Okay?
So, punta tayo dun sa first na tanong mo regarding the prelature or personal prelature. What is the difference between a personal prelature and a diocese? Territory. A personal prelature does not have a territory. Ano ibig sabihin nun? Pag sinabi mong Diocese of Pasig, territory niya, Pasig, Taguig, Pateros. Pag sinabi mong Diocese of Cubao, Geographical. edi, geographical, territory. But a personal prelature, hindi rin siya katulad ng prelature of Infanta, prelature of, di ba kasi may mga ganun din, geography rin, may territory talaga, land. Ang personal prelature, kaya natin ang personal, because tinutukoy ang tao, an individual, that you are part of it. So kahit saan ka maagi ng mundo as part of it, ikaw ang member, ang tao. Kaya halimbawa, yung kita, si Russell, no? He decided to become a member, a lay member, and later on accepted. Mm. No? Kasi matagal lang. Halimbawa lang, if he is a member, nandito siya sa Pilipinas, then his company that he's working, sabihin sa kanya, Russell, you are being sent to the United States to work there for 5 years. So, since he's a member and he has to continue his formation, kung saan man siyang lukalop sa United States, the center, kung saan siya dito, kung sino mang kanyang, will write a letter there that Mr. Ganito so and so is a member of Opus Dei, he will be living there and so that he can continue his formation and spirit. Wag lahat. Oo, na tinatanggap niya sa Opus Dei. So doon, after 5 years, balik siya dito. Ganun lang yun. Kaya ang Opus Dei, walang hinahanap na teritoryo. Kundi saan ang tao na doon nila bibigyan ng spiritual formation. So yun ang niya. Kaya ang last ko pang tanong ay, di ba pag prelado, kailangan bang maging bishop? The answer is no. Di ba parang in history kasi, dito ka sa Pilipinas, ang hirap unawain kung wala tayong kasaysayan ng mga hierarchy nito. But in Spain and Europe, it's so easy. Pareho ng amot. Yung amot, bakit nagtataka sila may mitre? Bakit may bakulo? Is he a bishop? The answer is no, he's an amot. Bakit sa may ayun? Kasi amot nga. Ngayon, sa Opus Dei, is a prelate is a bishop always? The answer is no. Nakalagay dun, prelate. He could have a title of a monsignor as a prelate, but he's not a bishop. He can wear all the regalias of a bishop. No? But he cannot contain because he is not a bishop by office. He is a prelate. Magkaiba yun. Kaya the prelate has a ring, the prelate has a cross, the prelate wears the regalia of a prelate, but he never is ordained because he's a prelate, not a bishop. Magkaiba eh. So yun, kaya dito pinakita ng father that a prelate does not need to be a bishop always. But again, it is an advantage that the prelate is a bishop. Bakit? Kasi kung kailangan mag-ordain, they do not look for a bishop to ordain. Even the prelate himself can ordain. Sa batch nga namin, sabihin ko sa iyo, sa batch namin we were in Spain, I think ang aming batch ang may pinakamaraming naging deacon. And at the same time, sa batch namin ang may pinakamaraming, we call ourselves dati, anong tawag nito sa sa English kasi, aspirante ang tawag sa hindi kasi ginagamit ang word sa English aspirant eh. Pero sa amin, di ba, aspirant ang ginagamit sa English. Pero hindi, pagdating ko dito, hindi aspirant tawag, parang candidate yata or something like that. No? Kasi as a seminarian, Yung and you before want to ng become, ordination, Father, candidate. di ba, candidate. So, kami kasi na uordinahan, bagaman tawag sa amin candidate for ordination,
Pero as you want to become a member of Precious Society, so may nag-iisip na doon na baka ang mag-ordina sa amin ay ang prelado mismo. O kasi ang dami naming aspirant for the Precious Society of the Holy Cross, yung batch namin. So ang daming ibig sabihin, we belong to our own dioceses, but as ano, ang dami namin na embracing and we love the spirit of the work. So may umuugong na Yung dati na time na yun, Father, si Blessed Alvaro del Portillo pa po ba yung ano, hindi na, yung patay na si Don prelate? Alvaro noon. It was Hindi na. Javier O si Echevarria. Blessed Oo, si Javier Beria. Echevarria noon. Oo. Very simple, very humble. Alam mo yung ibang klase pag makamit ka kasi ng mga taong banal eh. Alam mo lalo kung mahawakan mo ang kamay, yung natutulala ka, yung lahat ng gusto mo sabihin. Kasi minsan makikita mo lang yun, naglalakad sa ano, sa what do you call in English, ermita, shrine. In the Universe of the Var, there's a famous shrine of Our Lady of Fair Love where we visit, we pray our rosary, no? Eh minsan nandun siya eh. Kaya pag nakikita, uy, el prelado, el padre está aquí, no? The father is here. Alam mo, hindi lang kamali-mali. Where? Sa ano raw? Yun, nalalaman namin, nagpa-check up kung may dinalaw na one of the first members of Opus Dei. Kasi during our time, may mga buhay pang first members of Opus Dei. Talagang matatanda na, no? At may iba naman na naabutan nila si San Jose Maria. In fact, my spiritual director, sabi niya, Saint Jose Maria would always, I mean, our father would always hold my hand kasi matangkad siya eh. Na na Pasko. Ano yun? Taga-Pais Basco. Di ba? Eh, brusko siya. Parang, Ayun. Iyo mio, di Matangkad. ba? Iyo mio, no? Oh, my son, support me. Kasi di ba, matanda na si Scriba by the time. Eh siya, on his, talagang ano, hindi naman teenage year, pero sabihin natin, on his 20s, di ba? 2021, ganun siya. Brusko-brusko siya, eh matangkad siya. Ganun, sabi niya, sayang, wala lang picture dati. Yan, wala lang picture, no? But another can attest to it, si Dr. Bernie Villegas, who is one of the first member of Opus Dei in the Philippines. Yan, may hawak, ginanon din siya ni Escriba. Mahilig kasi, di ba yung mga Espanyol, very intimate, di ba? Yung abraso, so, siya, yung kamay ni ano, So, oo, ni Escriba. Kaya sabi niyo, loko nga si Dr. Bernie minsan eh. Sabi ko, your arms, they are second-class relic because St. Jose Maria touched it, no? Kasi ginanon ko. So, yun, no? So, yan ang mga kwento, anecdotes, and everything that really makes me live more the spirit of Opus Dei. In fact, every year, just to inform you, we go for an updating, as they say, no, updating the mga diocesan, no, updating. But for us, we call it annual course. The annual course for us is a moment of living a family spirit with your brothers and living the ano. Kasi ang hinahangad ko dun palagi, yung mga get together, especially with the elder ones, yung mga naabutan si San Jose Maria, ibang klase, no? Kaya hindi mo lang nababasa, naririnig mo paano sila tinuruan, no? Doon ko nga nalaman na tama talagang sinabi ng libro na sometimes escribas that ano no, force voice na nagagal na tumataas ang boses, papagalitan ka, pagsasabihan ka. Pero at the end of the day, before he sleeps, he will call you to ask for forgiveness. Sabi ko, wow, he is indeed a saint. Sasabihin nila, yes, he is a saint. Kasi sinong pare, di ba, na sa umaga, pinaasan ka ng boses. Eh kung Pilipino ka, di ba, tayo pa naman, mga iyaking, mga balat sibuyas, di ba? Oo. Pero, tatampo na. ganun siya, no? Tatampo na ako na sa kanya, ganyan. Eh, di ka magiging ano, pero yun nga eh, at the end of the day, papatawag ka. At sasabihin ng my son, you know why I called your attention, you know, ganon.
because to want you to be better. But anyway, if I've offended you, sorry. So, yun ang mga naririnig kong pare-parehong kwento, anecdote ng mga members na naabutan ng mga elder members ng Opus Dei. So yun, dami ko ng kwento sa iyo, isang kalahating oras isang oras na yata 'to. Ewan ko, makikinig sa atin ito Yes, Father. nagtsatsaga, Ganda. 'di ba? Anyway, Yes, we will Father. be in Actually, ganun talaga. we will be in Manila Cathedral sa kasama kong mga members ng fraternity because every year since Father Vic called my health, sabi niya, "Why don't you produce chosables for the June 26?" So for 3 or 4 years na I've been providing. This year, bago ipo-provide ko, nakahingi tayo ng sponsor eh. Sponsor coming from our good friend, the Latin Mass Society of Pasig. So, Wow. Galing, kaya sabi galing. ko, Si Luke hindi ko na Giuseppe kasi Barbarbo ang ba? dami naman. Ha? Oo, Hindi, sabi ko pa I rin, mean, si Luke Giuseppe Barbarbo ba yung sponsor? isa doon. Ay, grupo naman yan eh. So, napakalawak nila, no award. Kaya lahat ng ating mga gift, even personal sa akin, doon ko binabagsak para may makita mo naman ang produce. Sabi ni Father, dapat dagdagan pa. Sabi ko, Father, yan ang inabot ng budget. So, ang inabot ng budget ay 33 chousable. So, hopefully, makita nila. You will like it. Si Noah pa lang pinakita ko. Alam mo naman si Noah eh. Sabi niya, the best, the Okay. best, the best. Diba? So, pinadala ko ng picture. You just imagine they will wearing this. Ayos. Diba? So ibang-iba siya sa mga typical na alam na natin, gawa ng ganito, gawa ng ganyan, no? By the way, Abangan ko, Father Father, Lennon, yung mga pictures. Lalabas yan eh. sinabihan na kita, may isa ka ng gift sa akin na chosamol. Uy, thank you, Father. Yan ang mga gusto ko naririnig. Ah, sabi ko na yan, sa iyo yan, no? You have a Thank you, chosamol already. Rams. Napakita ko ba sa'yo, Russell, nung pumunta, hindi ano? Nung pumunta dito, hindi ano? Di pa, Father look eh. niya. Pero we'll Oo. try kapagka magsimba rin kami. Oo, Pero so syempre, kay si dahil Luke, humahaba na yung episode natin. kailangan Yes, budol Father. tayo. Dalawang part na to. Maraming pag-uusapan. Yeah. Pero Father, sana this will be the first of many episodes, Father. Oo, sige ba, kwentuhan lang. Actually, Sana sabi ko nga sa eh, dito sa parokya, magagawa rin kami ganito. Pero podcast ang gagawin namin. Oh, Podcast ba ito sa'yo? okay, Padre. Podcast din ba ito? di ba Father meron na kayo parang Opo, podcast yes din po, Father, Father. podcast ito. Oo. Oh, So maganda yun Father. naman Pero kasi, alam ko meron na kayo nasimulan, di ba? Yung paliwanag ni Padre. ay ba yun? Ay, that's a typical doctrinal formation. Gusto ko lang kwentuhan eh. Doon nabuburn out utak ko kung anong magagawin. Kasi mo, ako director, ako nagkakata lahat. Sabi ko, kaya hininto ko kasi wala Kanina nang nga, pandemic. Padre, nung naputol kanina, so nag-usap pa ni Russell, tapos naalala lang namin, isa sa fondest memories namin with you, yung ganito na usapan, sabi ni Yeah. Russell, itong podcast na to actually, pinanganak to dahil din in a way, na-inspire nyo rin, Pads, kasi yung dati, di ba, after ng misa, tapos meron Yeah. tayong magpipizza tayo, ganyan. Tapos, Salo-salo. Yeah. 4 na oras na yon, 6 na oras na yun, kasi daldalan lang yun. So, parang ganito rin, Padre, yung ano. Last Sunday pa So lang. yun, kasi Last Sunday. walang ano eh. Russell, Yes, last Father. Sunday pa lang nandito si Go ahead, Luke. Father. Last Sunday nandito si Luke, nandito si Norrisen. Binigyan na naman ako ng tema. Oh, Sabi ko, mga anak, pagkatapos natin kumain, mag-stay lang sa inyo mga 30 minutes siguro. Kasi kailangan ko rin makapaghanda ng dasal, may 5:00 ako. At kung makapikit ng 15 minutes para lang fresh ang utak after all the kalain mo naman, Mads, pwede kang magbigay nitong topic na 'to. Wala, kahit ako din nagbigay. Kasi pinag-usapan namin,
Eh, yung kilala niyo naman siguro, canonically valid pa ba yung secret wedding na 'yan? Oh, alam mo na, Opo, yung walang oo, bands. yung o mga walang bands at gano'n, yun ang naging tema namin. Eh, di si Russell napapaisip, "Sino kayo nagpa-secret wedding, kilala mo?" Yeah. Yeah. Oo, oo, Ang bilis, oo, nakuha ko na oo, agad. Yeah. oo. Alam mo kailangan natin ng paalam na. Ay, battery ng ano ko baka malobat 'to, layo na ng charger, eh. Sabi ko nga nasa ano but anyway, Ay sige po, Lennon saka iko-close niyo ni Yes, father, Russell. yes. oo, bago ba rin mag-close, 'pag nandito ka, gawin natin isang podcast mo live dito sa sala ko. Kasi dito ko rin gagawin ang mga Puwede, podcast. maganda yan. Oo, yung gano'n. Maganda kasi marami Oo, ganito ang sure, picture father, yes. Ni Father Roy with Father Bebot. No, Father Roy sabi niya, "This is what I want," sabi niya. A convent na walang mga kasamang driver, kasama, kusinera, ano. Kasi talagang ano dito is parang klausura Oo, siya na, Klausura. klausura nandito may talaga dapat. oo, so nandito ang pare, 3 room lang ng pare, separated ang room ng driver at anuman kung meron. But they can, Yeah. come, may kainan rin sila, dito lang magluluto ta's gano'n. Sabi ko, kasi gusto ko na ang mind ay pare lang, kung magkasamang pare, kung may kasamang seminarista, mayroon sila, sala, gano'n talaga. Hopefully 'no, 'yan, sabihan mo uli nung kailan ka pupunta, 1 episode mo dito Sure, natin father. i-record. Nakabili ako ng ticket niya, sabihin na kita agad. Hindi, ang prelude ko diyan, kung uuwi man si Lennon, may wedding pero hindi secret. Oo. Ito lang Oo, naman ayusin mo hinihintay na 'yun. kong umuwi, father, yes, father, of course, oo. Yung iyong Baka yung iyong baka su anong tawag nun, Lennon? May pinapaano 'to sa'kin nire-request. Ah, Russell, anong ni-request mo bago wedding? Ano Tolemanos? yung tawag dun? Hindi, yung ano, Tuloy kayo, mas? hindi yung pipirma kayo na betrothal. Ano, betrothal. Betrothal, Betrothal. oo. Yes, father, oh. Oo, Oo, si father, Nilbert oo. atat na naman yun Taga kasi okey, handa na naman ang ritual ng betrothal, Mas 'di ba? excited si So yun, Nilbert, eh. alam mo alam mo magandang pag-usapan yun nun kasi nawala yung betrothal sa ano, sa anong pag-usapan sa I mean, one of your next episodes pag-usapan natin, 'di ba? Ang dami Yes, talagang puwedeng oo, Sige, yes. pag-usapan. father. Oo, Before ng betrothal ni Actually nga, Russell, yun yung mga series nga na, nais namin kayong maimbitahan, father, of course, if time permits. Yan yung, Catholic marriage, betrothal, seminary formation. Kasi kung kami opinionated kami, pero if there is someone na, mas may more prudent than us 'no, parang mas may objective na discussion, I think it also helps yung mga nakikinig sa'tin, yun pala ang Catholic perspective talaga at hindi lang yung yes. nag-uumpukan na dalawang taga-bikutan, oo. Pero father, dahil malolobat na si father, gusto ko kasama pa rin si father sa closing nung Oo, episode. sige, go Ayun, ahead, go. ako na magsi-synthesize. Um, Gaya ng sabi ko sa intro kanina, siyempre sa atin kahit kami ni Lennon 'no, pare si Lennon, ako saktong empleyado lang din diyan sa opisina, si Father Mark pare for 15 years and counting. 16 kapatid. Ang isang 16 pala, kaka-16 lang pala, sorry, yeah. Eh, Um, sa mga nagtatanong sa inyong mga sarili 'no, how to nagiging depressing na yung buhay with all this violence, with all this propagation or proliferation ng fake news, napakaingay ng mundo, and it seems to be so impossible maging Katoliko. At kung hindi man Katoliko, nagiging politicize yung pagiging Katoliko natin dahil sa society natin. And at times we tend to get depressed, like personal crisis. Siguro 'no, siguro try nating i-revisit yung buhay ni San Jose Maria Escriva to remind us na
there is something deeper 'no, ang takeaway ko dito, yung sinabi ni Father, all this time talaga akala ko ang personal prelature, personal in the sense na prelature kayo ng Pope. Yun pala, personal here is person as a person. So if you share in the spirit of Saint Josemaria Escriba, of course it's a good thing to be a member, pero the very fact that you share in his mission, that you want to offer 'no, minsan kasi ang tendency natin when we think of priesthood, it's the privilege, it's the power to bless 'no. Pero ang nakakalimutan natin is the priest primarily offers a sacrifice, pleasing and acceptable to God, and napakaganda ng discussion natin. So, kayo mga kaibigan, kung meron kayong comments, meron kayong reflections o tanong, o gusto niyong iparating kay Father Mark, feel free to reach us sa comment section. Meron tayo diyan sa Spotify, sa aming website, meron din tayo sa email 'no, tapos sa Facebook namin, Instagram, feel free to reach us. Nandiyan kami, always ready to answer. And siyempre maraming salamat sa ating special guest ngayon, and hopefully the first of many episodes sa aming kuya, sa aming dakilang friend 'no, at aming spiritual father, si Father Mark. Father, thank you very much sa You're pagpapaunlak. always welcome, mga Ayun, kapatid, yan ang buhay. mga Johnakis. Yes, Ah, Father. hinabol Thank you, din ako Padre. sa size. Opo. Oo, kasi payatot kami nung nakakaakyat pa kami dun sa 3rd floor yun, yung tulugan ng mga deacon. So kung That's true. na-enjoy niyo 'tong episode na 'to, reach out lang kayo sa amin, and ayun, yun ang buhay ni Saint Josemaria Escriva. That's Opus Dei 'no, na sinasabi nilang sanctification of daily work. Ayun, sa susunod na episode ulit magsama-sama tayo sa ganitong makabuluhang kuwentuhan ulit kasama si Father Mark. Ayun, at ito ang inyong paboritong background noise 'no. Ako po si Russell, Ako naman po si Lennon. Ako si Father Mark. at ito ang Tamang Usapan. Usapang may Usapang tama. May Tam. Yun. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Thank Padre. you. Thank you. Thank you.